Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, unang-una po babatiin ko po muna ang aking tatay. Happy 74 birthday po ngayon. Ngayong araw na to, ika-74 na po niya, no? At ngayon makakausap po natin ang ating mga kaibigan, no? At talagang matagal din pong nanahimik ang ating mga kaibigang duwende kasi marami silang ginagawa, no? Pero ngayon ay makakausap na natin ang ating kaibigan na si Peter. So ayun, marami tayong katanungan, no? Kung naalala nyo po ay sa unang video natin sa pag-uusap ng ating mga kaibigan, sa katagalan natin pag-uusap sa kanila, meron na silang mga babala, no? Tungkol po ito sa mga mangyayaring kaguluhan tulad ng corruption, mga krimen, mga pagpatay, no? So sabi ng kaibigan natin na may babala silang sasabihin sa atin dahil marami po ang magsasamantala po sa kaguluhan na to. So ayan, babatiin ko po muna ating kaibigan. Magandang umaga po, kaibigang Peter. Ayan po, no, si Peter po ay nagsabi po sa inyo ng magandang araw at kumusta na po kayo at sana po ay safe kayo ngayon. Tuluyan po ang ating mga kaibigan na sobrang nalungkot po sila sa mga nangyayari sa ating mundo ngayon. Lalong-lalo na sobrang gulong-gulo na po, no? Dahil yung mga politiko ngayon ay talagang bulgara na ang kanilang panloloko sa taong bayan. Kaibigan, tama po yung sinabi mo, no? Yung mga paalala mo na mangyayari ay nangyari na talaga. Sabi ng kaibigang Peter, hindi lang po ito, no? Hindi lang po ito ang kaguluhan na matitikman ng ating mundo dahil ito po ay nagsisimula pa lang. Kaya paghandaan po natin ang posibleng mangyari dahil hindi lang po kaguluhan kundi ganti ng kalikasan. Gaganti po ang kalikasan dahil hindi na po nila kaya ang kasamaan po ng tao. Kailangan po na parusahan po ang mga taong masasama. Opo, talagang sa pagdating daw ng araw na yun, talagang marami po ang mamamatay at marami pong masasawi. Kaibigan, tulungan niyo po kaming mga mahihirap. Patuloy pa rin po daw na magbibigay ng gabay ang ating mga kaibigan, no? Nakakaawa po tayo, no? Sabi natin mga kaibigan dahil mismo kapwa natin mga Pilipino ay nag-aaway, nagpapatayan. Wala na pong pagmamahal sa isa't isa. At kapag nawala na daw ng pagmamahal ng isa't isa, yan po ay pinakadelikado kasi nakakagawa po ng krimen, pagpatay, korupsyon, at wala na pong awa sa damdamin ng bawat tao. Talagang ang dami pong gahaman sa pera, kaibigan. Opo. Sana po ay managot na po talaga ang may kasalanan. Kasi po, kung wala naman pong mananagot sa mga corrupt na to, sa mga magnanakaw na to, hindi na po talaga uunlad ang ating bansa. Kung wala namang mapaparusahan, talagang
Napaka-unfair naman po para sa mga tao. Kaibigan, tulungan niyo po kami na maparustahan ng mga taong yan. Mga gahaman sa pera. Hindi nila iniisip ang buhay ng mga mahihirap. Nagpakasasala sila sa pera na hindi naman sa kanila. Kaibigan, salamat dahil kayo po ay tutulong. Mailantad din lahat kung sino ba talaga ang nasa likod ng mga ito. Dapat na itong maparusahan. Kaya po tayo, sabi natin mga kaibigan, na mag-iingat po tayo dahil tayo po ay pinaikot-ikot lang, no, ng mga politikong ito. Diyos ko, kaibigan, grabe, no? May sinabi si kaibigang Peter sa atin. Posible po na ilagay ng mga tao ang batas sa kanilang kamay dahil hindi na po sila makakapigil sa kanilang galit sa mga politikong sakim na ito. Isa itong babala sa kanila, no? At sabi ng ating mga kaibigan na posibleng patutupad ang hatol ng pitay para sa mga politikong korap. Hatol ng kamatayan para sa mga korap. Kaibigan, maraming salamat po sa inyong babala at sa mga sinabi ninyo sa amin, kaibigan. Sabi ng ating mga kaibigang duwende, no, mag-iingat tayo, lalong-lalo na kayong mga nanonood. Wag kayong magkumpiyansa sa panahon na ito dahil punong-puno na po ng kasamaan ang panahon na ito. Kung makikita ninyo, sinabi ng ating kaibigang Peter na marami tayong mababalitaan tulad na lang ng mga krimen, tatay na pinatay ang sariling anak pumatay ng mga magulang. Hindi na natin alam, no, ang mga mangyayari sa susunod dahil po sa mga nangyayari ngayon, lalong-lalo na nalaganap na din po ang droga. Madadami na pong mga addict, no? Kaya huwag masyadong magtiwala dahil magbabahay-bahay na po ang mga masasama. Lalaban tayo at safety na natin ang ating mga pamilya, no? Mag-iingat kayo kung nasan man kayo ngayon. Lalabanan natin ang mga masasamang loob sa tulong ng ating unang-una manalangin tayo. Walang makakatalo sa mga panalangin, no? Unahin natin ang ating Diyos Ama. Manalig tayo, magtiwala tayo. Isang babala din ng sa ating mga kaibigan, no, na meron pong isang malakas ang mangkukulam ngayon at nagtuturo po siya sa mga tao upang lunurin ang mga tao sa kasamaan. Kaya mag-ingat po kayo, no? Huwag masyadong magtiwala. Ingat lang at sana po safety tayong lahat. Manalangin po tayo. Wala pong makakatalo sa panalangin at sa ating pananampalataya. Magtiwala tayo at huwag tayong matakot dahil meron tayong tagapagligtas. Ingat kayo, mahal na mahal ko po kayong lahat. Maraming salamat po sa patuloy niyo pong suporta sa mga nanonood ngayon, no? Shoutout sa inyong lahat, Sir Jean Sukendo, Mama Susan, sa inyong lahat. Hindi ko po kayo maisa-isa. Lalo po sa Ate Pitang, si Gislyn Takayan, kayong lahat. Hindi ko na po kayo lahat ma-mention dito pero nagpapasalamat po ako. Pamilya ko na po kayong lahat. Maraming salamat po. Mag-ingat kayo.